Hey mga brods, ito na ang San Miguel Beermen, gusto na lang kunin. Ito pong pauwi na ng bansa at balik PBA na si Matthew Wright. Yes mga kabrods, alam din naman natin ng SMB, naghahanap rin naman ito ng mga katulong kay Marcio Lassiter. Yes, ito kasing si Marcio, siya na lang din yung isa sa mga talagang tirador at sharpshooter ng SMB. Yung iba inconsistent na sa shooting. Kaya nga itong si Matthew Wright, yes, ang one of the best shooter ngayon dito sa PBA dati na ito naglaro na rin sa Japan. Kaya nga mga kabrods, hinahanap nga nila yung lineup ni Matthew Wright, bakit wala siya at hindi siya kasali dun sa Kyoto Hanaris at itong huling pinaglaruan niya sa Kawasaki Brave Thunders. Kahit ako nag-research mga kabrods, hindi ko rin makita yung Matthew Wright dyan sa lineup nila. Ibig sabihin mga kabrods na ito pong si Matthew Wright ito free agent ngayon. Kaya nga ito gusto rin niyang bumalik na rin kasi ng Pinas at may aasikasuhin din ito dito. At gusto rin niyang maglaro ulit sa PBA. Kaya ang dami tayong mga reports and rumors na nag-aagawan yung mga ibang kupunan kay Matthew Wright. Lalong-lalo na ang Ginebra. Yes mga kabrods, pero ang SMB gusto rin nilang makuha si Matthew Wright. Pero, yun nga, parang uunahan na nila yung ibang kupunan dahil ito, mga bro, dahil sa reports, o-offer nila ng malaki ito pong si Matthew Wright at dito sa San Miguel Beermen. Kahit na ito, may kinuha nga malakas na player ang SMB sa rookie draft. Ito pong katulad ni Chris Miller, parang local import na kinuha nila yun. Tapos i-add pa nila yung shooter na Matthew Wright, nakakagaling lang Japan B-League. Tapos siya rin yung isa sa mga best scorer doon, mas lalo nang lalakas ang SMB dito dahil kakaibang Matthew Wright na yung makukuha nila. Hindi na yung Matthew Wright dati ng Phoenix Super LPG, kumbaga mas experience, mas veteranong Matthew Wright na ang babalik dito sa PBA. Kaya tiba-tiba na naman ng SMB kung pumayag ito pong agent ni Matthew Wright at mismong si Matthew Wright din na maglaro dito sa San Miguel Beer. Kailangan ng maasikaso ito dahil kung hindi maasikaso ng maayos mga bros ng maaga, ito pong si Matthew Wright hindi ito makakalaro ngayong taon. Yes, kailangan din kasi niya ng liga. Siyempre para naman din kumita mga kabrods kahit malaki yung kinikita nyo sa Japan. Kapag hindi ka naman mabigyan ng kontrata doon, tenga ka na naman sa iyong career. Kaya ito, hindi nga siya na-offeran ng kahit anong kupunan sa Japan. Kaya ito, babalik at babalik pa rin yan sa PBA. Kaya ang SMB ay nakaabang sa kanya at pinag-iisipan din naman ng SMB ito. Well, siguro nga kung ako ang manager ng SMB at isa sa mga nagmamando sa management, kukunin ko agad-agad yan si Matthew Wright dahil kahit anong kupunan babagay talaga ang isang shooting guard. Kaya nga dito sa SMB, mas lalong lalakas ang scoring nila, mas lalong magkakaroon ng katulong si Marcio Lassiter, tapos magkakaroon din ng katulong pagdating sa scoring sina Abay Junmar Fardo and CJ Perez. Well mga kabrods, kahit bigyan mo lang ito ng bigyan sa tres, talagang pupukal at papasok yung tira ni Matthew Wright. Hindi rin kasi biro at na magkaroon ka sa iyong lineup ng isang sharp shooter na consistent na player. Kaya ito sa SMB, pipilitin nila ito. At ito, All Filipino Cup na rin tayo. Mga kabrods, malapit na rin magsimula ang ating Philippine Cup 2025 ulit. Kaya ang SMB gustong ulit makakuha yung kampyonato na ito para back-to-back naman daw na naman. Kaya nga ito pong si Matthew Wright, malaking additional ito para sa SMB. And ito, shooting guard pa. Kaya nga alam din naman nila kung ano yung maitutulong ni Matthew Wright. Kaya komento mo na opinion mo dito mga brods, Matthew Wright to San Miguel Beermen. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito, Terrence Romeo. Yes, alam ko at ito nakapaglaro na ulit sa 3x3. Balik basketball na naman si Terrence after ng free agent ito. At hanggang ngayon wala pa itong kupunan na napupuntahan or napapapirmahan. Yes mga kabrods. Di ko alam correct me if I'm wrong. Ito pong si Terrence Romeo ay free agent pa rin hanggang ngayon. Kumbaga kahit anong kupunan pa yan pwedeng i-sign ito pong si Terrence. Kaya nga dito sa Barangay Nebra San Miguel pinag-iisipan nila ito dahil sa dami ba namang gwardiya ng Ginebra parang wala na nga daw sa lineup. Ito pong si Terrence Romeo, wala na siya sa slot para sa point guard position dahil nandiyan na yung RJ Abarrientos, Scottie Thompson, Maverick Misi, mga kabrods.
Stephen Holt pa silang nagdadala rin ng bola, kaya medyo nahihirapan ng Ginebra na mag-decide kung kukunin si Terence Romeo. Pero kung gagawin mo namang scorer as a shooting guard ito pong si Terence Romeo, mga kabrods, pwede. One of the best guards and scoring champion, former scoring champion ng isang Terence Romeo. Kaya pag ito ay papaiskorin mo, kayang-kaya niya. One of the best ISO player talaga ito pong si Terence Romeo. Kaya para sa Barangay Ginebra San Miguel ay malaking tulong para sa kanila ito. Kaya nga ito, imbis na kumuha pa sila ng may ibang scorer, tapos maglalagas na naman sila ng player, tapos makikipag-trade negotiation na naman, why not kumuha ka na lang sa mga free agent list na katulad ni Terence Romeo. Kaya medyo bago ito para sa PBA News na matagal-tagal ng tenggang wala pang nag-offer kay Terence Romeo. Ang ganda pa rin naman ng laruan, andun pa rin naman yung footwork, andun pa rin naman yung scoring ability na ito. Kaya why not itong kunin ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang yan. So hindi lang naman si Terence ang gusto nilang kunin, maski ito, si C-Stand. Yes, may mga represent rumors tayo, Converge, TNT at mga ibang mga teams dito sa PBA na gustong ibalik ito pong si C-Stand. Yes, etong Barangay Ginebra San Miguel, mga kabrods, gustong sumausaw sa negotiation na iyon. Bakit? Ito pong si C-Stand, syempre, nakapag-kampiyon na rin sa Ginebra and alam na rin yung chemistry ng Barangay Ginebra San Miguel, yung laro ng Ginebra with Coach Tim Cone. Kaya para sa Barangay Ginebra San Miguel, pinaka-fit talagang mapupuntahan at maibabalik nila ulit si Christian Stonehardinger sa Barangay Ginebra San Miguel. Yes, sa dami-daming kupunan kasi na pwede mapuntahan ni C-Stand, dito talaga daw siya bagay. Yes, bukod sa matagal na rin itong nakapag-Barangay Ginebra, may kampyonato na rin nayambag sa Barangay Ginebra San Miguel ito. At isa pa dito, medyo may tampu-tampuhan pa kasi, kaya hindi ito agad-agad kinukuha ng Ginebra. Bumibelo lang naman sila. Kaya para sa Barangay Ginebra San Miguel, okay na okay at additional to sa big man department nila. Kahit may Norbert Torres na, tapos Japet Aguilar, kulang na kulang pa rin yan, mga kabrods. Sa ano yung steal nga lang yung kanilang nakuha ngayong rookie draft, 6'3" lang yon. Kaya kailangan nila ng mga big man na may katulong kay Japet Aguilar dahil laging kinakain ni Junmar Fardo. Unlike dati na merong sista ng Barangay Ginebra San Miguel, hirap na hirap din ito pong si Junmar Fardo sa ilalim dahil ito, hindi naman din itong tatawaging bulldozer kung wala lang, dahil ito pong si C-Stand talagang matigas na big man. Ito pong Phil German na ito, yan ang kagandahan sa kanya. Yes, matigas na player, maganda rin ang footwork sa ilalim kahit may mga awkward shots ito, effective din. Siya rin ang isa sa mga highest scorer ng Ginebra that time nung na-trade siya kay Isaac Go. Kaya ito, sayang na sayang sa Ginebra nung nawala si C-Stand dahil alam nila at alam ng mga Ginebra fans kung ano yung maibibigay at may ambag ng isang Stonehardinger. Balay nyo, baka pagkampiyon ulit ang Ginebra once na maibalik nila si C-Stand. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang yan Romeo plus Stonehardinger idadagdag sa lineup ng Ginebra. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.